Mga kwento ng kababalaghan, trick-or-treat at mga pasyalang puno ng katatakutan. Ilan lang po yan sa mga inaabangan tuwing nalalapit na po ang Halloween at ngayon pa nga lang, may iba nang pumapasyal sa mga horror house. Bakit nga ba patok ang mga ito kay Juan? Live mula sa Quezon City, si Dano Tingkungko na may paandar. Dano? Pia, kulang-kulang na nga lang, no? Isang buwan na lang, mag-Halloween na. Kaya naman ang patok na patok ngayon, sigurado, itong mga pasyalang katatakutan tulad nitong horror house kung nasan tayo ngayon dito sa Quezon Memorial Circle. Pero Pia, hindi naman may kakaila na taon-taon ito naman ang ritual na nakararami, lalo na tuwing Halloween. At yung mga elemento ng katatakutan tulad halimbawa nitong mannequin na representasyon ng patay na tao, itong mga sapot ng gagamba, mga bungo, at itong ibang pang mga elemento na simbolismo ng katatakutan lalo na tuwing Halloween, sigurado magre-return of the comeback ngayong taon. Kaya para sa ating paandar ngayong gabi, ang tanong, bakit nga ba tayo nauhumaling sa katatakutan? Maliwanag pa kanina pero sa bukana pa lang maaninag na ang dilim ng horror house na ito dito sa Quezon Memorial Circle. Ang daan papasok tulay pala sa isa pang mas mahaba, madilim at nakagigimbal na daang siksik daw sa kababalaghan. Nandito tayo sa entrada ng tinatawag na Haunted Halls of Horror ng theme park dito sa Quezon City Memorial Circle. Ang kwento sa atin, isa itong madilim na laberinto kung saan maraming mga katatakutan na naghihintay doon sa mga pupunta. Pero para malaman kung nakakatakot nga ba talaga siya, tara, pasukin natin to. Samot-saring simbolo ng mga espiritu at mga namayapa ang laman ng horror house na ito. Pero ang nakakatakot sa lugar na ito, hindi lang mga mannequin na ito kung hindi pugot-pugot, naligo sa dugo o luwa ang mga mata, kundi ito. Pati ang pinaghalong manananggal at impersonator ni kamatayan na siyang bantay ika nga ng horror house, hindi rin kami binigong takutin. Nang mahimasmasan na kami ng aking team, nakilala ko ang muka sa likod ng maskara. Si Jonel, isang taon na raw ginagampanan ng papel ni kamatayan sa horror house. Dahil madalas ginugulat niya mga bisita habang nakatalikod, ilang beses na raw siyang nasipa sa muka ng mga bisita. Karamihan mga babaeng naka-high heels pa. Minsan nga, nasipa ka pa. Ah, talaga? Sipa ka nila. So, sobrang takot minsan nila, magsipa ka sa mukha. Kaya ako na lang, kasi trabaho lang naman. Ang paandar ni Jonel bukod sa maskara at itak na gawa sa tubo at memory foam, ang kadenang itong winawasiwas niya sa sahig. Ano to? Para isang bukod. Ba't sila matatakot sa kadena? Kasi minsan pag nakakaano sila ng tunog, natatakot agad. Akala nila may iba na espiritu. Minsan tatakbo sila. Ang katambal ni Jonel sa pananakot, ang grupo ni Roberto na nasa likod naman ng mga gumagalaw na mannequin. Sa butas na ito nila nakikita kung may papasok na bisita. Saka na sila magmamagic. Alam mo, lalakad ka lang po. Pero hindi mo alam, may bigla siyang lalabas sa mga unexpected na mga mannequin. Expected po nila na pwede silang matakot. Pero hindi nila expected kung saan manggagaling yung tatakot sa kanila. Taon-taon na marahil nagpaparamdam sa atin ang ganitong mga eksena lalo na kapag papalapit ang Halloween. Mga white lady, kapre, manananggal at iba pang elemento. Pero bakit tila di pa rin tayo nababawasan ng takot? At bakit tila ang ilan pa nga, ito pa ang hinahanap-hanap? Paliwanag ng psychic na si Jojo de Guzman, malaki raw ang papel dito ng misteryo. Madalas daw pag-aalinlangan ng nararamdaman natin sa mga bagay na hindi natin itinuturing na normal o yung mga labas sa ating kinagisnan o nakasanayan. Ang connotation kasi yan ever since we were young, ay pag spirit yan, pag entity, it will harm you. Diba? So, yun yung nakakatakot na part doon Ang alinlangan nagsasanga sa dalawang emosyon, takot at excitement. At ang parehong emosyong ito raw ang madalas nagtutulak din sa maraming ulit-ulitin ang karanasan. Pagpalagay natin na lang na ganito, di ba people bungee jump? But they know that at any point in time, that rope can snap and can kill them and can harm them. And still, a lot of people do it. Bakit? Because of the thrill. Because of the thrill of it. And because they want to know what's gonna happen next.
Pia, kwento sa atin ng mga nagpapatakbo nitong horror house dito sa Quezon Memorial Circle, no? Open ito 7 days a week. So, tuwing weekdays, bukas ito mula 3 p.m. hanggang 10 p.m. At kapag weekends naman, halimbawa bukas at sa linggo, bukas naman ito mula 1 p.m. hanggang 10 p.m. Pero pwede pa yung mag-extend, depende sa dami ng mga bisita. So, ibig sabihin, kung alas 10 na ng gabi, marami pa rin yung mga gustong pumasok dito sa horror house, pwede nilang i-extend yung visiting hours, Pia. Dano, naku, ingat ka sa mga katabi mo dyan, ha? Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko, para sa iyong paandar.